Matapos ang sunod-sunod na panalo ni Naoya Inoue sa larangan ng boxing, ay marami pa rin hindi naniwala dito sa tunay na lakas ng The Monster ng Japan na si Naoya Inoue. Sapagkat ayon po sa mga boxing fans, ay pinipili lamang nito ni Naoya Inoue ang mga mahihinang boksingero upang masiguro nito ang panalo sa laban. At isa pa dito mga idol, takot daw si Naoya Inoue lumaban sa labas ng bansang Japan. Pero nung nasa prime pa ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao, ay kahit anong bansa o saang bansa man gagawin ang laban, ay walang takot itong tumayo upang makipagbasagan ng mukha. Pero lubos pa rin ang paghanga ni Bob Arum kay Naoya Inoue mga idol. Ayon pa sa kanya, si Naoya the Monster Inoue nga daw ang pinakamagaling na boksingero ngayon na nagmula sa Asia. At ito nga ang sinabi ng dating promoter ni Manny Pacquiao na si Bob Arum. Paliwanag ni Arum mga idol na para sa kanya umano ay si Naoya Inoue ang pinakamatibay na boksingero na nakita niya mula nang magretiro ang ating pambansang kamao. At ayon pa nga dito ni former heavyweight champion na si Mike Tyson, ipinawatig nito ang paghanga kay Japanese boxer Naoya Inoue. At sa opinion ni Tyson mga idol, mas magaling nga daw si Naoya Inoue kumpara kay Pacquiao nung lumalaban pa ito sa mga lower weight classes. Kaya naman maraming tumaas ang kilay at tutol dito sa sinabi ni Bob Arum at ni Mike Tyson, lalo na nga po sa mga Pilipino boxing fans ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Dahil alam na nga po natin na mahirap na talaga mahitan pa ang mga accomplishment ni Manny Pacquiao sa larangan ng boxing. Marami ang nagsasabi kung nagkaharap nga daw noon ang prime Manny Pacquiao at prime Naoya Inoue sa ibabaw ng luna. Sa tingin niyo mga idol, kaya ni Naoya Inoue pabagsakin ang ating pambansang kamao? O si Naoya Inoue ang tutulog sa ibabaw ng luna? Ngayon mga idol ay pag-usapan natin kung gaano nga ba kalakas ang prime ng isang Manny Pacquiao. Halina't panoorin at balikan natin ang laban ng prime Manny Pacquiao. Ang makakalaban ni Pacquiao dito mga idol ay itong tirador ng mga Pinoy boxer na si Narongrit Pirang o mas kilalang Mason Pirang, Ricky Batiri. Sa mga hindi po nakakaalam, halos 5 Pinoy boxer na nga po ang tinalo nito bago pa man makalaban niya si Pacquiao. Sa panahon pong itong mga idol, si Manny Pacquiao ay maedad pa lamang na 25 taong gulang, habang kanyang kalaban ay maedad na 30 taong gulang. Ito na mga idol, balikan natin ang laban ni Pacquiao na kung saan umangat talaga ang dalawang paa ng kanyang kalaban matapos matamaan ito na napakalakas na uppercut. Trying to develop together with those Freddy Lodge. Manny Pacquiao gets deal with the right. Ito si Pasok Pirang. Si Ata sa sunod na binigay sa kanya. Kaya nalagalit si Manny. Ito na. Trying to go to his midsection itong si Pasok Pirang. Kita-kita natin dito. The crowds of Pasar. Ito si Pasar now. At mahinig mo dito sa aggressiveness. Saka hindi na kagalaw. Nahihilo siya. Hindi niya malap. He's trying to back off. Iwas-iwas na lang ito si Pasar. Short of toying around with this guy. Going to the midsection and going up. Alam mo, yun to the body. Grabe ang variety. Hindi na mga suntok na tinanggap. Manny Pacquiao again working out. Nakita din natin yung mga suntok ni Manny. Hindi lang sa mukha. Looks like he's going to survive the second round assault. Bagsak siya in this round. Whether he's lucky to have survived the second round or whether magpasar na lang talaga niya, no? Just the way he wants to survive the right hand and the right hand for him. And that started and set the pair of Pasar Pacquiao. Round number 3. Manny Pacquiao going up and down. Manny Pacquiao gets it. With that block that time. Pero matibay din ito. Nakikita ko. Nasasabi niya yung mga suntok. Nawet.
Well, he got rocked that time. Pero matibay din dito, nakikita mo. Pacquiao getting a good workout dito sa first 2 rounds. Oh, talaga. At sabi ni Manny, Alika, suntukin mo ko. Again, yung sinabi ko kanina, no? Manny should not be frustrated. It's a 12-rounder. Pero matibay ito sa dami ng mga suntok na tinanggap niya for Manny Pacquiao. Manny Pacquiao again working out that right. Pacquiao with an overhand left. Pinilo natin yung dati sabi ni Coach Freddy Rhodes, we have to go well, then so be it. Ano? Oo. Sinasabi nila sa puso ni Jared, we have to go well, we will go well. Meron lang mo, ito na, under 5 seconds, at he'll stagger. Again, he will hot again. He went down. Dapat si referee at ito po, inuulit po namin in preparation for that big, no? Yung right hand ni Manny, bell ito. Again, no fighter can be safe after the bell. And Pirang, ito na. Manny Pacquiao with the moving right. Ano, meron si Pirang sa halaman. Pero nagsasabi pa naman, si Manny, nakahilig ko si Pirang. Again, now. Ang sabi nga naman, ano dito, defense! That means this is the third knockdown scored. Okay, lalaban pa ako. One punch. Drop down pa sa in this round. Ito na naman. At dito mga idol ay umangat talaga ang dalawang paa ni Mason Pirang. Paano na lang kaya kung kay Naoya Inoue tumama ang suntok na yun ni Pacquiao, ay siguradong may kalalagyan talaga dito ang monster ng Japan. Sige mo, pepekiin niya ng kanan. Ito yung kanan. Tapos ito na. Pag nakita niya magtatago sa kanan, uli, ayan, pepekiin ng kanan. Ito ka natin. Ito na timing dito. At nakita mo, no? Yung dalawang paa, umangat. Umangat yung dalawang paa. Was, when he delivered that, ang ganda. At saka yung power. Yung power. Umangat yung dalawang paa from the canvas. And you really Pacquiao, sensational knockout. Winner ka. Hindi niya malaman. At hindi niya nakita. Knockout victory. And we'll set to that crowd dito. Manny Pacquiao, 4 rounds. Knockout. Sa tingin niyo mga idol, kung nakalaban ng prime Manny Pacquiao ang monster ng Japan na si Naoya Inoue, sino kaya ang mananalo?